naman yun sa na story ni Noah. No? No? Nagkaroon pa ng stowaway, nakapasok pa, nakapasok doon sa ano. Pero hindi po totoo yun. Ang totoo, ibang layunin Noah, kaya gumawa siya ng arko para maligtas niya rin yung gustong maligtas. At katunayan, dahil nga siya preacher of righteousness, nagresulta naman itong pangangaral niya ito, di ba? Kung pinangaralan niya ang mundo at hindi naman nakinig ang mundo sa kanya, at least meron siyang 7 people na nakikaya. Diba? Kaya 8 lang silang naligtas sa arko. Sapagkat ang kagandahan pa nito, yung pong nahikayat niyang mga tao, yung malalapit sa kanya. Ano? Nahikayat niya yung kanyang 3 anak, nahikayat niya yung kanyang 3 manugang, at ang kanyang asawa. Kaya nga doon sa Bahang Tunaw, 8 lamang po ang naligtas na tao. Naligtas sila dahil sa ano? Natural, dahil rin sa kanilang pananampalataya na sila ay naturuan ni Noah ng pamumuhay na righteous. Okay? So, pero kung hindi sila nagkaroon ng pananampalataya doon sa ipinangaral ni Noah ang righteousness, masasama pa sila sa kaligtasan? Hindi, ano? So, yun lamang na-influensya ni Noah sa righteousness na ito na kanya ipinangaral, ito lamang ang nakasama niya na nakapasa doon sa ano? Sa Bahang Tunaw. O ganun rin naman po tayo. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Kristo, go into all the world. Noah went to all the world. Okay? He preached the righteousness of God. Yun rin sinasabi ng ating Panginoon Kristo, go into all the world and preach the righteousness of God. Go into all the world and preach the gospel. Diba? So, yung ginawa ni Noah. Pero, hindi lahat ng tao sa mundo ay tumanggap sa kanya. At least, meron siyang nahikayat na ano, ng 7 pa. Tatandaan niya sinabi ng ating Panginoon Kristo, isa lamang, hallelujah, ang ating maaya, diba? Eh, yung laksa-laksang anghel sa langit ay nagpipiesta na roon. No? Natutuwa na. Di lalong mas happy yung mga anghel sa langit na makita nila na si Noah ay nakapag-convert pa ng, ng 7. Times 7 yung happiness na natanggap ng, na umira doon sa sangkalangitan ng aya pa ni Noah yung 7, nakasama niya sa arko na lumampas doon sa Bahang Tunaw at nagkamit ng ng kaligtasan. Okay? So, pero sino lang naligtas dito? Totoo, nagkamit sila ng grasya, pero sino lamang naligtas? Si Noah na may pananampalataya at may ba na nabuhay sa kanilang pananampalataya. Okay? So, tulad rin ni Enoch, tulad rin ni Noah, tulad rin ni Abel. Sila yung mga heroes of faith na kung saan napagtagumpayan nila yung kaligtasan sa pamagitan ng kanilang pananampalataya. Ito ay sulat para sa kanila na sana'y pagtagumpayan nila yung kanilang pananampalataya, pagtagumpayan nila yung kanilang kaligtasan upang malampasan nila yung pagsubok na kanilang dinaranas. Pero kung naandito po kayo sa sitwasyong ito, posible ang iba sa atin ay bumitaw na sa pananampalataya. Pero kapag yung araw na mismo yun na tinanggap mo si Kristo, nagtatago ka na, hindi ka na, hindi mo maisang praktika, ano? Hindi ka makapangaral, nagtatago ka dahil pagdahuli ka ng Roman army, it's either na ikaw ay, kasi pag hinuli ka doon, nagtatanungin ka eh, ikaw ba ay kay Cesar o kay Jesus? Pag pinili mo kay Cesar, naduwag ka, okay, malaya ka. Pero pag pinili mo si Jesus, mamili ka na. Kakainin ka sa leon o sisilabag ka sa arena. At tatanggalan ka para mga pag-aari. So, mahirap yung kalagayan nila. Kaya nga, isinulat yung mga pananampalataya na nakaraan upang maging inspirasyon sa kanila na huwag bibitiw sa kanilang pananampalataya upang makamit nila yung kaligtasan. At yan ang sinabi ng ating Panginoon Kristo, di ba? Ang magtiis hanggang wakas.
Di ba? So, yung Kristiyano, may pagtitiis na dadanasan. Ang pagtiis hanggang wakas, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, maliligtas. At yung mga nagtiis hanggang wakas, sila ay naligtas. At dahil dito sa sulat na ito, noong 68 AD, ay nalampasan nila yung mga pagsubok na yan. Hanggang sa, ang Diyos ay hatulan naman, yung humatul sa kanila. Yung Roman Empire ay hinatulan din ng Diyos na ito ay bumaksak. Ayon sa hula ni Daniel, di ba? Talagang babaksakin sila ng Diyos. Pero bago sila baksakin ng Diyos, ay dumaan muna sa kamay nila yung pagsubok sa mga Kristiyano ng unang panahon. Okay, tuloy natin ang pag-aaral at tayo naman po ay dadako na sa pangyugto ng ating pag-aaral na kung saan ang titignan po naman natin, ilalahad at sumulat ng Hebrews ay ang pananampalataya ni Abraham. Okay, ano naman meron ito? Pananampalataya kay Abraham. Actually, ito pananampalataya ni Abraham, hindi po natin makukuha ng isang linggo. So, next week, meron po tayong part 2 nito. Okay, titignan lang po natin kung ano yung sinasabi naman ng kasulatan na may kinalaman sa pananampalataya ni Abraham, na kung saan ay magkakaroon tayo ng lesson at hindi lang tayo magkakaroon ng lesson, pati itong mga sinusulat. Actually, para sa kanila ito, sinusulatan sila yung first-hand recipient ng sulat na ito, tayo po nakikibasa at nakikirelate lang tayo doon sa kanilang sa sulat na ito ay sinulat na sumulat ng Hebrew. Okay. Punta naman po tayo sa pananampalataya ni Abraham. Ano meron sa pananampalataya ni Abraham? Anong magiging inspirations para sa atin? Anong aral ang mapupulot natin sa pananampalataya na meron si Abraham? Okay. Medyo Tagalog po tayo ngayon. Sabi doon, Hebrews chapter 11 verse 8, at ito po babasa natin sa ang Biblia. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sa pananampalataya, ibig sabihin dahil sa pananampalataya, okay? Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaraw sa isang dakong kanyang tatanggaping banal. At siya yumaon at di nalalaman kung saan siya paroroon. Kita po natin yan, ano? Tinawag si Abraham, hindi niya naman alam kung saan siya paroroon. So, blanco, question mark. Di ba? Tinawag siya ng Diyos. Okay, bigyan natin ng konting history. Mula kay Noah, natural doon nanggaling si Abraham. Pero mula sa lahi ni Noah, nagsimula na naman di ba? Sabi ng Diyos kay Noah, dahil sila ngayon napili, sila inaligtas, sila po yung mga righteous na tao noon. Di ba? Si Noah at ang buong pamilya niya. Pero mula doon sa mga righteous na noon, nagsimula na naman yung talaga ang tao, talaga inaabuso yung yung binigay na regalo sa kanila ng Diyos o natin, binigyan tayo ng freedom of choice. At yung mga tao, bago dumating si Noah, bago pinanang si Noah, ay si Abraham, nagsimula na naman ang kanilang mga pagtalikod sa Diyos. Nagsimula na naman manambahan sa idols. Magsimula na naman ang mga masasamang mga pag-uugali. Okay? At actually, ang lahi ni Abraham, ay kanyang pamilya, pati ang kanyang tatay, ay naging mananamba sa Diyos-Diyosan, si Terah. Okay? So, bad na naman, Bad na naman yung mga tao. So, instead na lipulin naman ang Diyos yung mga tao, ang ginawa, ina-isolate si Noah. Mula doon sa kalipunan ng mga taong mananamba sa Diyos-Diyosan, hinila naman ng Diyos si Noah, inalis naman si Noah doon. At tinawag siya ng Diyos upang siya'y pumaroon doon sa dakong paglalagyan sa kanya ng Diyos, yung Kanaan. Pero, nung tawagin siya ng Diyos, hindi niya alam. Bakit ako pumunta niya, di ba? Minsan nagtatanong tayo sa mga pinagagawa ng Diyos sa atin. Pasanin po natin, doon sa pananampalataya ni Noah, nung siya'y tawagin, nung siya'y tawagin,
niya yung pananampalataya, anong nangyari? Siya ay tumalima. Kahit na hindi niya naalalaman kung ano yung mangyayari sa kanya. Bakit? No? Hindi na siya nagtanong ng bakit. Para siya isang sundalo na obey first before you complain.